Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at hindi bitin na August 11 to 17 reading. So Leo, happy birthday po sa mga Leo dyan na nag-celebrate sa mga petsa na yan. So hopefully ay meron kayong magandang celebration with your family, with your friends, with your loved ones. Celebrate it. Pray more, go to church, kung ano po religion nyo, and thank God for a brand new life. Thank God for a brand new year of celebration. Ooh, wow, tumalon. You have a 10 of Pentacles. Ooh, something is beautiful. Raining money para sa mga birthday celebrant dyan para sa Leo. So congratulations. May something long-term o kaperahan o paglago sa mga bagay-bagay. Congratulations. Okay, pauna yan for you. Pauna mensahe sa'yo ng iyong spirit guides. Congratulations sa mga perang makukuha this week. Okay? So, celebrate, okay? Hope you have a good health, a good life, a good celebration. Hope your wishes come true at maabot mo yung mga goals mo this time. Okay? So, para naman sa lahat ng mga Leos dyan, sit back, relax, upuna. Pag-usapan natin kung nalalaman inyong kapalaran para sa buong linggong ito. So, just be open-minded and open your heart and open your intuition para makuha mo yung para sa'yo, Leo. Okay? So Leo, meron pa tayong isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading, okay? So sa isip lang ha, huwag mo susulat sa baba, sa isip lang. Sekreto lang natin yung question mo and we'll answer that later. So stay tuned for that. Okay, Leo, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip na ads, maraming salamat po sa inyong generosity and kindness at pagmamahal po sa ating channel. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo. Kaya maraming salamat po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Okay po? So follow nyo rin ako, Leo, sa Facebook at James Tarot PH. See you there. So So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayong buong August 11 to 17? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the 8 of Swords. Ooh, interesting. In the area of what you want, you have the Chariot card. Yes. In the area of what you need, you have the High Priestess. Yes, tiwala sa sarili, tiwala sa kakayanan. In the area of what's affecting your current energy, you have the 10 of Swords. Ooh. In the area of your near future, you have the Star card. Lovely. Prayers answered. A wish fulfilled. Napakaganda for you. May isang bagay na matutupad ka this time. In the area of your challenge for the week, you have the Fool card. Ooh, interesting. In the area of your fortune, you have the Justice card. Yes, balance is restored. Lahat ng pinagkait, darating na. Yung mga injustices dati, ngayon, babalik ka sa iyo yung good karma. At yung mga bagay na pinagkait mo dati, ngayon, pinagkait sa iyo dati, mabibigay na sa iyo ngayon. Congratulations. In the area for divine messages, you have the 4 of Wands. At ang outcome mo for the week, ito yon. Mamaya sabay-sabay siyang bubuksan. Sabay-sabay tayo mabubulaga ako ano yan. Okay, so Leo, this is your full spread. Happy Leo time. Pero bago tin basahin yan, alamin mo kung ano lingering energy in your background. You have the 6 of Wands. Victory is on the horizon. Malapit ka na daw magtagumpay. Malapit mo na makamit yung tagumpay na gusto mo. Kailangan lang talaga ng sigasig in your part. Okay? Kailangan mong tibayan ang loob mo. You're on the spotlight this time. You're on the talagang lahat nakatingin sa'yo. Either may task ka, dalawang card na nagsasabing na spotlight ka with a star and with a 6 of Wands. Marami kang mga ginagawa ngayon. Either binabago ang buhay mo o binabangon mo ang sarili mo, and people around you are looking at you, waiting for you to win or waiting for you to fail. No? Marami mga tao sa paligid, hindi ka magawagi dyan, talo ka na dyan, ikaw, sipagan mo sarili mo. Marami silang etche-bureche sa'yo. Marami silang mga sinasabi na dapat mong gawin. Marami silang sinasabi na hindi mo dapat gawin. Maraming pumipigil. Maraming na naman nagpo-push. No? So halo-halo. At may point sa'yo na parang, ano ba talaga gagawin ko? Hindi ko na alam. No? Maraming ganyan. Maraming mga ganyan sa buhay mo this time na parang, ano ba gagawin ko dito? Kaliwat kanan na lahat ng bibig, lahat ng opinion, lahat ng mga gustong ipagawa sa akin. At hindi ko na alam kung saan yung middle ground. Hindi mo na alam kung saan yung saan ka lulugar o saan ka dediretso to make sure yung tagumpay, no? Maraming confusion, maraming mga parang pagkagulo o pagkalito, no? Pero importante, Leo, ano ba yung tawag ng damdamin? Kaya talaga sabi ng spirit guides mo, in the area of what you need, listen to your intuition Listen to your instinct. Saan ka ba talaga papanig na lugar o papanig na ruta? Tanungin mo ang sarili mo. Inward. Ask yourself, what do I want? Okay? At yung gusto mo, nasusundin mo, yan ang tawag ng damdamin mo. At pag sinunod mo ang puso mo, sigurado kang diretso ka sa iyong tagumpay. Because you followed your heart Nobody make mistakes kapag sinunod ang puso
Either matuto ka lang or manalo ka. Dalawang bagay lang pinapatunguhan ng pagsunod sa puso eh. Yung dalawang bagay na lang na yun. So ngayon, like I said, maraming inggit sa paligid, maraming mga tao dyan na either want what's yours, no? O gustong kunin yung para yung bagay na meron ka, or nainggit sila kasi yung nakukuha mo, yun din ang bagay na gusto nila eh. So marami talagang taong ganyan sa paligid eh. So ikaw, focus ka lang sa gusto mo, focus ka lang sa outcome. Just do your best. Just do your best. Do your job, no? Be professional enough. At wag mo nang isipin yung chismisan, yung sinasabi ng kaliwat kanan, yung sayo. At dapat matuto kang takpan yung mga tenga mo at mag-focus ka lang sa tagumpay mo, okay? Napakahalagang messages for you this time. So that is your lingering energy in the background. Dumako na tayo sa full spread mo. At the center, you have the 8 of Swords. Nanghihina ka na naman ngayon. No, meron kang mga bagay, meron kang mga iniisip of this time around, kaya ko ba? Magagawa ko ba? Malalagpasan ko ba to? Am I good enough? Am I prepared enough? Sapat na ba yung alam ko? O sapat na ba yung experience ko para ituloy ito? Yung task na to, tong assignment na to, tong problem na to, no? At marami kang iniisip na hindi ko na naman kaya, hindi ako magaling, hindi ako marunong, o walang tumutulong sa akin, wala akong pera para gawin yan, o wala akong credentials or diploma to do that, no? Marami kang naiisip na excuse, Leo. Prangkahin na kita. Marami kang naiisip na excuse na parang, paano to? Ayokong gawin yan, ayoko yan. Kakaisip mo na mga nega sa bagay mo, lalo kang hindi makaandar. Okay? Yung tali na yan, yung piring na yan, kayang-kaya mo yung putulin, kayang-kaya mo yung tanggalin. Hindi ka masusugatan kahit sumayaw-sayaw kayo sa loob ng mga espada na yan. Kahit sumayaw ka dyan, hindi ka masasaktan. Malayong-malayo yung espada sa'yo. Ibig sabihin, iniisip mo agad yung nega, iniisip mo agad na mahasaktan ka, iniisip mo agad na magkakamali ka, kahit wala ka pa namang ginagawa. Wala ka pang sinisimulan, pero ang naisip mo agad, ay talo na. Ay, mag-fail ako dyan. Ay, babaksak ako dyan. Laging ganun, no? At siguro naiintindihan kita at some point kasi baka mamaya may pinanggalingan ka eh. Baka may pinanggalingan ka painful experiences, may pinanggalingan kang pagkadapa o pagkalugmok in the past. Kaya parang dala-dala mo yan hanggang ngayon na parang, hala, baka matalo na naman ako. Baka maulit na naman yung dati. So, naunawaan ko yung pattern of failure, yung pattern of pain, na baka maulit na naman. Pero sabi ng spirits mo, may power ka. May power ka to win. May power ka to remove yourself from this situation at may angat mo ang sarili mo. Sabi ng spirits mo, huwag ka lang kasi lagi nakatingin sa isang solusyon lamang o sa isang ginagawa lamang. Kailangan daw ikaw mismo ay naghahanap ka ng ibang solusyon. Hindi porket hindi umandar to, hindi porket itong ginagawa mo ay parang hindi stuck, parang stuck na, parang hindi umaandar. Lumiban ka agad, lumipat ka ng ibang option, ibang plan, no? Always move. Hindi pwedeng stuck ka dyan, hindi pwedeng hinayaan mo lang ang sarili mo na nandiyan ka lang, no? Sabi ng spirits mo, nasa sa'yo ang power to find a solution. Hindi sa ibang tao, hindi sa ibang bagay, hindi ka dapat naghihintay lang sa tulong ng ibang tao, sa pagkilos ng iba para iangat ka. Hindi ka Disney Princess, Leo, okay? Kaya mong iangat ang sarili mo out of this situation. Lagi mo sabihin, kaya ko, magagawa ko, lalagpas din to. Sabi mo sa sarili mo, temporary lang to. Kayang-kaya ko 'tong lusutan, kayang-kaya ko 'tong gawa ng paraan. Okay lang yan, relax lang tayo. Magagawa ko to. Kapag meron kang ganung mindset, lumalakas ang iyong intuition, lumalakas ang iyong sariling kumpiyansa sa sarili, no? At makakaisip ka ng paraan kasi nare-relax yung isip mo eh, nare-relax yung kaluluwa mo eh. Dumarating yung intuition of good answer, no? Ngayon, tibayan ng sarili. Huwag kang pa-victim lagi, Leo, ha? Huwag ka laging victim mentality na parang, hala, wala akong ganito, wala akong ganyan. Kaya mo, okay? Kaya mo. Okay? The 8 of Swords is being clarified by the Ace of Wands. Yes, ngayon, new idea will come. New idea, new strategy, new plan. Okay, para baguhin ang buhay mo o para solusyonan yung problema. May darating, parang may aha moment na parang, okay, ito yung gagawin ko. Meron kang naisip na solusyon. Ang problema mo lang, wala kang lakas ng loob na gawin yan. No? Kaya sabi ng Ace of Wands mo, have confidence in your plan. Have confidence with your idea to execute it, to make it happen. No? Yun ang problema mo this week. Yun ang magiging balakid para sa'yo is yung tapang at saka yung confidence na itry yung plano, itry yung idea, itry yung naisip mong ruta pakawala sa problema na ito. Meron ka may isip eh. Ang tanong, kaya mo bang gawin yung naisip mo na yan? It's up to you, Leo.
Nakita ko rin dito na parang sabi ng spirits mo, kailangan bagong atake ha. Hindi pwedeng lumang strategy because old ways will not give you new outcome. Out with the old, in with the new. Bagong strategy, bagong plano, bagong diskarte, bagong script, bagong pagmolde, bagong paraan. Okay? Yung dati hindi na ubra yun. Kaya ka nga pa ulit-ulit nag-fail kasi hindi na pala gumagana yun, ginagamit mo pa. Ngayon, bagong-bago. Sabi ng spirits mo, paalabin mo sa puso mo yung laban na yan. Hindi ka dapat laging na panghihinaan ng loob. Kailangan fire within you. Pag-ignitein mo yan at talagang tatapang ka. Okay? In the area of what you want, you have the chariot card. Yes, gusto mo naman umabante Pare-pareho naman na gusto mo naman lumarga with the 6 of wands here and the chariot card. You want to move forward. No? Gusto mong talagang lumarga, gusto mong talagang magdire-diretso. Kaya lamang naharangan ka ng mga bagay na dapat mo nang iwanan. Okay? You have to convince yourself na i-let go na yung perfection, i-let go na yung fear, i-let go na yung drama, i-let go na yung conflict. No? Mag-focus ka lang sa journey mo. You want success. You want to make this happen. At least naman sa'yo, sa puso mo, sa isip mo, talagang gusto mo magtagumpay dito Meron kang pag-andar na gusto mong gawin sa buhay mo. Kaya lamang, naharangan yung journey of your kaba, of your alinlangan. Na parang sa'yo mo, kaya ko ba talaga to? Kaya ko ba talaga tong gawin? Am I up for this? Am I ready for this? No? Sabi ng spirits mo, yes, ready ka na. Ready ka na. Nasobrahan ka lang sa preparasyon. Nasobrahan ka lang sa pag-iisip na baka ano mangyari, ano aberyang makadatnan ko doon, baka kung ano sabihin sa akin doon, baka mapahiya ako. Inuunahan mo. Alam mo yung quote na nakita ko sa Facebook last time na parang sabi, let them reject you. Let them fail you. Pero dapat ikaw, hindi mo nire-reject ang sarili mo. Hindi mo fini-fail ang sarili mo. So, go, sugod, laban. Hayaan mong makita mo kung ano yung dadatnan mo doon. Pero ikaw, bigyan mo ng chance ang sarili mong sumubok. Huwag mong limitahan ang sarili mo sa mga bagay na pwede mo maabot. Reach for your victory. Let them do what they want to do. Dapat ikaw, utang mo yun sa sarili mo na ilaban yung mga plano mo. Okay? The Chariot card, i-clarify natin. Chariot card, the card of advancement, the card of victory, the card of success, the card of moving forward is being clarified by the 9 of wands. Yes, ramdam ko naman yung pagod mo, ramdam ko yung mga alinlangan mo din o kaya yung parang duda mo na sa ginagawa kasi like I've said kanina, nag-fail ka na ng maraming beses, napagod ka na sa kakagawa, napagod ka na sa kaka-try, no? You've been working so hard. You're the wounded warrior here. Try ka ng try, gawa ka ng gawa, pero paulit-ulit ka nag-fail. At okay lang yan, Leo. I understand you, I feel you, no? Nakita ko rin dito na parang sabi ng spirits mo, isa pa. Why not this time, itry mo ulit? Why not this time, subukan mo ulit, no? Baka magwagi ka na this time because the success card is here, no? At meron ka namang narinig ko na parang good job. I don't know, good job Leo kasi hindi ka daw sumuko. No? Very, very happy for you. Bring out the lion within you at ilaban mo to. Huwag kang sumuko, huwag kang panghinaan ng loob, ilaban mo pa. And this time around, sa isa mo pang push, sa isa mo pang gagawin, dire-diretso na yan. Okay? Ito na yan. Ito na yung part na magkasucceed ka na. Kaya wag na wag kang aatras. Okay? Don't quit this time. Push more and talagang mag-charge forward ka. Success is yours. In the area of what you need, you have the High Priestess here. Si High Priestess, sinasabi niya, magtiwala ka sa skills mo. Okay? Si High Priestess, yung bahay niya, walang bubong yan walang bubong yung kanyang itaas. Ibig sabihin, sky is the limit. The potential is yours. Limitless potential. Limitless possibilities ang pwede mong gawin. Kaya, huwag mong pagodahan ang ruta mo. Huwag mong limitahan ang iyong mundo. Yung parang nakakulong ka lang dito. Kailangan lawakan mo ang mundo mo. Ay, kaya ko yan. Sige, magagawa ko yan. Huwag ka, relax ka lang. Kaya ko yan, ma-achieve ko yan. Kung meron kang ganong mindset, malayo maabot mo. Success is definitely yours. Kaya ngayon, umabante ka. Dala-dala mo yung mga pain and suffering from the past. Yung mga pagkabigo mo sa past, dalhin mo yon because that is your fuel, that is your gasolina para lalong umabante pa, para lalong tapangan pa, at lalong ilaban pa itong gusto mo. With the High Priestess here, kung ano yung tawag ang damdamin, pakinggan mo. Go for a long walk, Leo. Mag-beach ka, pumunta ka sa mga park, yung mga lugar ko saan, go with the nature. Yan, go with the nature, ramhin mo yung hangin, yung sayaw ng mga halaman, yung puno, no? Para ma-relax ka. Doon, itanong mo sarili mo, ano ba yung plano ko sa ruta kong ito? Ano ba yung plano ko, next step sa gagawin ko this time? Doon, kapag kalmado ka, doon lalabas at doon magiging matinig, malakas yung
intuition, yung instinct. Mararamdaman mo yan at maririnig mo yung payo sa iyo ng spirit guide. So listen to your intuition, follow your heart, connect with your spiritual realm. Malalaman mo yung sagot after that. Okay? Sabi ng spirit guides mo na pagkatiwalaan mo lang yung kakayanan mo. Okay? Once you follow your abilities, hindi ka maliligaw. Okay? The High Priestess is being clarified by the Two of Swords. Yes, sa every decision moving forward. Sa mga bagay na pagdedesisyonan mo, sa mga bagay na gagawin mo paabante, alam ko may hirapan ka sa iyong mga desisyon. Ito ba o yun? Yan ba o itong isa? Yung safe ba o yung isang bagay na i-take risk ko? Marami ka mga bagay na pagpipilian this time, no? You're on the crossroads at marami kang beses na malilito. Pero sabi ng spirits mo, listen to your heart. Yun ang armas mo para makapamili ka. Okay? Sabi ng spirit guides mo, marami pang option. Okay? Kung nahihirapan ka mag-decide, your spirit guides are gonna tell you, oy, may option B pa, may option C pa, may option X pa. Marami ka pang pwedeng pamilian. Huwag kang mag-settle sa dalawa lang. Lawakan mo ang mundo mo. Lawakan mo yung mga posibilidad na pwede mong pamilian. And that will lead you to a better solution. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Swords. Si Ten of Swords, sinasabi niya, ito ang naka-apekto dito. Kaya siguro ngayon, hindi ka makagalaw-galaw. Akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi ka makabangon dito kasi dapang-dapa ka na eh. Pagod na pagod ka na, Leo, no? Hirap ka na. Ang dami ng tao nagkamali sa'yo. Ang dami ng mga tao na nag-down sa'yo, no? At saka sa mga trabaho siguro na lay off ka, natanggal ka o nalugi ka sa trabaho, sa negosyo, o meron ka mga ginawa na walang pinatunguhan at talagang dinamdam mo yon, dinamdam mo. Pero make no mistake, sabi ng spirits mo, okay na yan. Okay? This is a blessing in disguise. May mga bagay talaga nangyari in the past na talagang walang pinatunguhan kasi hindi yun para sa'yo. Yun na lang, tignan mo na lang siya sa ganung paraan, no? Na kaya nawala yun sa'yo, kaya naputol, kaya natanggal sa buhay mo, it's because hindi yun para sa'yo. Okay? Tignan mo na lang siya like that. Okay? Because sabi ng spirits mo, blessing in disguise is gonna arise. Umaangat na yung araw sa buhay mo eh. Kung nagpapakita na yung araw, ibig sabihin bumabangon ka na. Rurok na to, Leo ha, tong Ten of Swords, ito na yung pinakadulo ng lahat ng pain. Pinakadulo to ng lahat ng hardship. Kaya unti-unti ka na bumabangon. Tingnan mo yung kamay niya. Yung sign sa kamay niya, yung symbol, yung parang hope and blessing sa kamay niya, parang sa kamay ni Santo Niño, that is telling you, yes, hope is coming, blessing is coming. Kaya pabangon ka na. Kaya ngayon, tapangan mo ang sarili mo ha, because now, things are changing for the better. May pag-asa pa. Meron pa nangyayari. Meron pang iaangat yan. Makakabangon ka na. And yun, kailangan mo talagang confidence in your plan. Meron ka na naiisip na parang, try ko kaya yan. Uy, ibabangon ko na sarili ko, mag-move forward na ako. Try ko kaya itong bagong ruta. Try ko kaya itong bagong bagay. So, kung ano man yung plano mo, be confident and trust yourself. Okay? It will be yours. The Ten of Swords, clarify natin to. So, visible ng araw in your part ha. Nakita ko na bagong pag-asa parating para sa'yo. Kaya bangon Leo. Huwag kang pipirme dyan sa kumunoy na yan. Huwag mong hayaan sarili mo nakabagsak dito. Bumangon ka. Utang mo sa sarili mo yan. Okay? The Ten of Swords, end of a struggle is being clarified by the Queen of Wands. Yes. Ngayon, magkaroon ka ng enormous confidence, enormous trust in yourself that you will do it. Okay? Makakabangon ka, makakalarga ka, makaka-move forward ka sa buhay. Huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Huwag mo laging isipin na italo ka, ganyan. Sabi ng spirits mo, think positive lang. Okay, think positive. Huwag mo daw isipin siya sabihin ng ibang tao, no? Nakita ko ito 2 beses lumabas, yung call for trusting yourself sa gitna ng mga sasabihin ng ibang tao. Marami dyan, ina-down ka, tataasan ka ng kilay, ako questionin yung iyong kagalingan, o kaya totally ibabash ka lang because insecure sila sa buhay nila kaya pinoproject nila sa'yo yung mga takot nila. At okay lang yan, no? Sabi ng spirits mo, listen to your own self. Huwag mo hayaan na bumagsak ka sa sinasabi ng iba. Pag mahal mo ang sarili mo, walang kahit na sino man na makakapag-down sa'yo. So embrace yourself, self-love, self-care, kasi lalabas sa aura mo lalabas sa charm mo Kapag talagang tanggap mo ang sarili mo, kung sino ka talaga, walang kahit na sino ang pwedeng umapak sa'yo. At kung ano man yung gagawin mo, lakas loob mo yung gawin, self-esteem, self-confidence, yan ang armas mo, mag-move forward ka, okay? Kung meron kang balak gawin ngayon, balak mo magtayo ng negosyo, tapangan mo lang, magtiwala ka sa kakayanan mo, mapupundar mo yan. Kung balak mo mag-apply sa kumpanyang yan, sabi mo, ito yung babago sa buhay ko, aangat na ako dito. Pero nakakatakot, kaya ko ba dun?
Confidence is your key. Makakapag-apply ka, makatanggap ka doon, mararamdaman nila yung aura mo, mararamdaman nila yung galing mo. So, success is yours. Tapangan mo lang. Be confident and it will be yours, okay? In the area of your near future, yes, here, hope is alive. Hope and believing and faith is alive within you. Sabi ng spirit guides mo, parang an answered prayer will come to you. No? Parang ito, unti-unti ka na naghihilom from all the pain, from all the sorrow, lahat ng pinagbagsakan mo nito nakaraang buwan, nakaraang linggo, na tinapangan mo this time, sabi mo, hindi, babangon na ako, gagawin ko na lahat, huhusayan ko na this time, ibabangon ko ang sarili ko, at mag-think positive ka lang, ito ka. Ano? Unti-unti ka na naghilom from the past, unti-unti ka na nakakabangon at unti-unti mo na binubuo ang buhay mo. Nakita ko rito na prayer is being answered. Dati dinasal mo lang, ngayon nasa realidad mo na, ngayon nasa kamay mo na. So ito yung patunay sa iyo ni God na patungo ka talaga sa victory mo. No? Ngayon, patuloy ka manalig, patuloy ka mag-trust kay God na hindi ka niya ililigaw, hindi ka niya pinapabayaan, at yung dasal mo tinutupad niya. Okay? Nakita ko rin dito na from a past heartache, from past mistake, pagkabagsak o pagkalugi, unti-unti mo na nabibuild ulit yan. No? Nakita ko rito na babangon ka na talaga totally nakabangon ka na at nakabawi ka na sa nangyari sa buhay mo. The star cards being clarified by the Three of Swords. Yes, from all the pain, sorrow na dinanas mo before, sa mga bagay na niloko ka, inisahan ka, minanipulate ka, binuli ka, or binagsak ka ng ibang tao sa paligid mo, unti-unti mo nang nahilom ang sugat na yan. Napakasaya for you, Leo. Ito, unti-unti mo na, nakita kita parang nire-rebuild mo na yung bahay mo. Na parang yung tower mo, pinapataas mo, pinapatibay mo, matatag ka ng tao this time. At kung ano man yung mga bagay in the past, unti-unti mo na nale-let go, unti-unti ka na naka-move on, no? Naghihilom na sugat, naghihilom na puso, at hindi mo na hinahayaan na yung pain na yun maka-apekto pa sa future mo. Because with the answered prayer here, parang binigay mo sa sarili mo na, napapakinggan pala ako ni God. Binibigay pala ni God yung gusto ko. Salamat po Lord, salamat po Lord. Ngayon, okay na ako. Nabitawan ko na yung past, mag-move forward na po ako. An answered prayer is guaranteed this time. Congratulations. In the area for challenge, first bigyan kita ng oracle cards. You have prosperity. Prosperity comes from hard work and a love for life. Yes, ngayon darating daw swerte, darating daw ang paglago ng buhay mo o paggaan ng buhay mo sa iyong hard work at pagmamahal mo sa ginagawa mo. Kaya ngayon, kung meron kang kinakaharap na task, assignment, or new endeavor, mahalin mo yan. Ipamalas mo yung galing mo para makuha mo yung prosperity na hinahangad mo. Another message of creativity. Creativity is your inner expression. Unleash it. Yes, kung meron kang ngayon mga bagay na parang hobby, gawin mo daw yan. Halimbawa, mahilig ka mag-paint, mahilig kang basketball or mag-volleyball o magaling ka mag-drawing o magaling ka kumanta, gamitin mo daw yun para makapag-relax ka. Para hindi mo laging isipin na talo ka o hindi mo laging isipin yung mga hardships mo. I-channel mo yung iyong frustration sa iyong mga hobbies. Okay? Kung magaling ka mag-jackstone, okay lang yan. Pwedeng hobby mo yan o magaling kang mag-computer games, gawin mo yan time again para magkaroon ka ng outlet, para doon mo ma-release lahat ng energy mo, lahat ng frustration mo, lahat ng galit mo, para makapag-recharge ka, okay? Another message, you have light. Light dispels darkness. Keep your inner light shining. Yes, ito yun. Yung light sa puso mo na huwag mo laging isipin na mahina ka, huwag mo laging isipin na hindi mo kaya. Pamayanihin mo yung liwanag sa puso at isip mo at magagawa mo yan, okay? Challenge mo, full of card. Huwag matakot sumubok. Okay? Baka ngayon urong-sulong ka na naman sa mga bagay na gusto mong gawin. Paano ka magwawagi kung hindi ka mag-try? Kung hindi ka susubok? No? Ang buhay hindi pwedeng laging nakukulong ka lang sa comfort zone mo. Kailangan mo ilaban yan. Kailangan mo subukan. No? Hindi pwedeng nakukulong ka lang sa playing safe. Hindi laging playing safe. Wala ka mararating dyan. Walang growth. Kung gusto mo umabante ang buhay mo, kung gusto mo umangat ang status ng life mo, kung gusto mong umangat o mag-expand ang negosyo mo, o magkaroon ng paglago ang iyong trabaho at makuha ng malaking pera, sabi ng spirits mo, take a risk. Okay? Take a risk. Sumubok ka ng mga bago. Doon mo makikita yung mga bagong skills mo. Doon mo papatunayan na, ay, kaya ko pa pala. Doon mo marirealize na malawak pa pala ang mundo ni Leo. Kaya ko palang gawin ang mga bagay-bagay more than what I believe I can. No? So, subok dai. Subok ka. Subok dai. Kaya mo yan. Okay? The full cards being clarified by yung tumalon, you have the 8 of Cups. Yes, huwag ka daw matakot nang umalis sa mga bagay na kinasanayan mo. 8 of Cups is leaving something behind. Hanapin mo daw yung kaligayahan mo, yung contentment mo, yung wish fulfillment mo, yung iyong satisfaction. Para mahanap yan kung nakakulong ka lang sa comfort zone.
walang mararating sa comfort zone. Sumubok ng mga bagong bagay for growth, for advancement, doon mo mahahabol yung totoong kaligayahan. Okay? In the area of your fortune, first, you have mystic healer. Yes, healing energy flows through you. Yes, ngayon makukuha mo na daw yung katiwasayan at paghilom sa mga bagay na dati hindi mo mahanap-hanapan o hindi ka makapag-move on o hindi mo magamot. Ngayon, maghihilom ka na. At yung mga bagay na pinag-i-eat sa'yo, mga bagay na mapanakit na pinaranas sa'yo, makakabawi ka na this time. Ngayon, yung mga bagay na sabi mo walang hustisya, ngayon yung hustisya babalik ka sa'yo this time, okay? Makakabawi ka na, makakabangon ka na. Another message of navigating by the stars, follow your bliss. Yes, sundin mo lang kaligayahan mo. Kahit madilim, kahit nakatakot, kahit parang hindi ka sigurado, kung alam mo sa puso mo na ito yung dapat mong tulayan, believe in your instinct, follow your heart. Another message, you have vast vistas, expand your horizon. Yes, lawak. Sabi ko sa iyo, diba, lawakan mo yung mundo mo. Huwag ka magkasya sa kakarampot na yan. Huwag ka magkasya sa yung comfort zone. Kapag nag-step forward ka at sumugal ka sa isang bagay, may realize mo, kaya ko pala to. Skills ko pala to, hindi ko akalaing meron pala akong gantong skills. Pero dahil sumubok ka ng mga bagay na bago, na-realize mo kung anong palang meron ka na hindi mo akalaing meron ka sa buhay mo. No? You're discovering yourself, your betterment moving forward. So ngayon, lawakan mo yung mundo mo, huwag ka magkasya sa kakarampot lang. Okay? Yung fortune, you have the Justice card here. Sabi ng spirit guides mo, yes, babalik na yung balance sa buhay mo this time. Meron sa inyo may kinakaharap na legal battle. I'm telling you, yung outcome niyan will go on in your favor. Kung meron ka mga legal documents na nilalakad, mga papers, mga visa, mga kontratang pinipirmahan, it will go on in your favor. Nandiyan na yung kontrata, nandiyan na yung visa, nandiyan na yung papers, kompleto na. Yung credentials, yung mga documents or para certificate or mga permits, makukuha mo na siya. This time, smooth sailing na, iyon na yan, magagamit mo yan moving forward. Sabi ng spirit guides mo, eto na yung pagkakataon mo na makuha yung good karma from all the suffering na dinanas mo in the past. Nakita ko marami kang sinacrifice, marami kang mga nilet go na mga pangarap para ibigay sa ibang tao. Marami kang mga beses na nagpakamartir ka sa maraming pagkakataon. Pero ngayong linggong ito nakita ko, you will rejoice because something is going for you. Something is being given for you. Hustisya, hustisya, hustisya. Lahat ng mga bagay na sinakripisyo mo dati, ginapang mo dati, ito yung pagkakataon na kamalin mo o i-garner mo, i-harness mo lahat ng good outcome dyan. Binabalik na sa iyo ni God lahat ng mga bagay na iniyak mo, lahat ng mga bagay na ginapang mo at pinagsumikapan mo. Ito yung pagkakataon na kunin yung good outcome from that. Okay? Bumabawi na sa iyo ang kapalaran. The Justice card is being clarified by yun, the Page of Swords. Yes, good news after good news after good news. Page of Swords is a card of information. May darating sa iyong call, text, or chat, or email, or information telling you, oy Leo, ito yung magandang balita. Leo, ito yung magandang resulta. Leo, ito yung good gifts. Ito yung blessing. Ito yung outcome na pabor sa'yo. So, like I said kanina, kontrata, Leo, congratulations. Meron kayong kontratang pipirmahan ngayon. Confirming a job is secured. Yung pinipirmahang para sa tatayuan ng yung negosyo, dire-diretso na yan. Yung supplier, nandyan na. Pirma for the better. Nakita ko yan for you. No? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, kung meron ka mga bagay daw na hindi naiintindihan, alamin mo ha, yung mga fine print sa mga pipirmahan mong kontrata, dapat yan kinakabisado mo. Dapat yan lahat naiintindihan mo. So make sure, kung meron ka mga dapat aralin mo because makatulong yan sa'yo moving forward. The more you know, lahat ng espada to, itong parehong espada, there is a card of truth. Okay? Katotohanan. Kapag inaalam mo yung katotohanan, bala mo yan, armas mo yan, moving forward. Hindi ka maloloko ng kahit sino, hindi ka maiisahan ng kahit sino, kasi nasa panig mo ang katotohanan. Go with the light. Go with the truth. Kapag nasa iyo ang katotohanan, armas mo yan, hindi ka mahihirapan. Okay? In the area for divine messages, bigyan kita ng 3 cards. You have prosperity lies ahead. So meron daw kasaganahan, prosperity patungo sa yung future. Meron kang victory here, kaya huwag kang mag-alala. Okay? Another message, you have what do you need to release? Kung merong prosperity parating, ano naman daw yung mga dapat mong bitawan? Takot, alinlangan, duda, pagkayamot, pagkainip, bitawan mo yan. And also toxicity, mga drama, mga away-away, mga bisyo-bisyo, yung mga gimmick-gimmick. Yung mga temporary na kaligayahan, bitawan mo yan para maharap mo yung mga bagay na para sa'yo. Para makapag-concentrate ka doon sa dapat mong gawin this time para sure ball ang tagumpay. Okay? Another message, you have the end of a tough cycle approaches. Yes, ito yun. Tough cycle, patapos na daw yung pagkabagsak mo, patapos na daw yung paggapang mo, patapos na yung struggle this time. Confirmation ito, the end of a tough cycle approaches. Congratulations. Sa yung advice, sabi ng spirit guides mo,
Four of Wands. Dire-diretso ka lang. Malapit mo nang maabot yung finish line. Okay? This Four of Wands is a card of stability. Patungo ka na sa stable na buhay mo, no? Kung nahihirapan ka sa trabaho ngayon, malapit na matapos yan. Mareregular ka na. Kung nahihirapan ka sa negosyo mo, malapit na. Dadami na rin yung customer mo. I-push mo pa, i-push mo pa. Don't lose hope with the Nine of Wands. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ilaban mo pa yan. Because malapit ka na maabot sa finish line mo, sa threshold mo. Whether malapit mo na mapag-graduate si Bunso, malapit mo na matapos yan pagkapagawa sa bahay, malapit mo na matapos yung hinuhulugan mo, no? The finish line is here. Makakross mo na yan, mag-ending struggle. Okay? The Four of Wands, clarify natin. It's being clarified by the Ten of Swords. Yes. Woo! Talagang 10 is here. Ten of Swords, end of a cycle. End of hardship. Pasara mo na. Pasara na yung cycle na yan. At mag-close yan, bagong cycle na ng buhay mo. A new chapter of your life is coming. Kaya please, wag kang hihinto ha. Wag kang papapigil do sa hirap, sa paggapang. Diretso mo, ilaban mo. Malapit ka na mag-celebrate. Malapit ka ng mag-party sa mga bagay na makukuha mo sa finish line na to. Okay? Don't lose hope. Ilaban mo yan. Victory is here. Ang outcome mo, mamaya pagbasahin natin yan. But first, bigyan mo na kita ng cards, fortune cards. First, you have Peacock, beware of great pride. Yes, ibaba mo ang pride mo. Be humble. I-let go ang ego. At everyday, always go. Be grounded. Okay? Be grounded. Another message, you have finger, warning you of a problem either now or in the near future. Yes, normal naman na mga problema. Kayang-kaya mo lagpasan yan. Another message, you have bull, do not back down. Yes, do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, lumabang ka lang. Huwag ka panghinaan ng loob. Ilaban mo yung pangarap mo. Ilaban mo yung goal mo. Huwag kang babaksak at huwag kang papapigil kahit kanino. Push, push, push. Another message, you have bell announcement. Yes, talaga may good news sa'yo darating this time. Good information telling you na nandiyan na yung hinihintay mo. Announcement is coming. Another message, you have April. Importante po ba sa inyo ang buwan ng Abril, Leo? Or meron kayong milestone na maabot sa buwan ng Abril? Congratulations. Another message, you have purse. Pay attention to your finances. Yes, hindi pa rin labas na ng labas. Dapat yung ginagastos mo, yung pera mo, dapat yan, tinitignan mo mabuti. Hindi pa rin lahat ng tao nakakaalam sa iyong kapirahan, sa iyong sweldo, sa iyong bank account, sa iyong ginagastos, sa mga material wealth mo. Dapat kinikip mo yung private in order for you na makip yan ng safe. Okay? Beware of your expenses din. Dapat nagtitipid ka, meron kang ipon, at inaalam mo yung ginagastosan mo. Be aware of your money. Okay? Ang outcome mo for the week, Leo, for August 11 to 17, ano kaya ito? But first, ihanda mo ng iyong isang tanong isasagot, ha? Ihanda mo ng tanong mo, sasagutin ko yan later. Ang outcome ni Leo for August 11 to 17 ay you have Three of Swords. Sabi ng spirits mo, yes, nakapag-move on ka na. Alam mo, Leo, kapag lumalabas sa card si Three of Swords, ito ang garantiya sa'yo, nakapaghilom ka na. Okay? Nakapag-let go ka na of the pain, especially here, tugmang-tugmang outcome mo sa near future mo, na star card, paghilom. Kay paggamot sa sugatang puso, paggamot sa sugatang damdamin, no? Meron sa inyo gagaling na from the pain, gagaling na sa sakit. So congratulations. Victory is on the horizon. Meron ka ng pain, sorrow, or pagkabagsak na unti-unti ka nang nakakaangat, no? Sabi mo, okay, iiwanan ko na yung past na yan, iiwanan ko na yung mga pain na yan, move forward na tayo. Let go na natin yan. Magkaroon na tayo ng amnesia sa past, no? Nakita ko na unti-unti ka na nakakabangon. So kung meron sa inyo ngayon na nahihirapan, meron sa inyo na umiiyak paggabi o sa banyo, umiiyak, hindi pinapakita sa anak kasi sobrang pain na, sobrang hirap na, ito ang garantiya ko para sa iyo, Leo, nakakabangon ka na, makakabawi ka na, naghihilom na lahat, at moving forward, umaabante na, and also, nakita ko na smooth sailing na, no? So ngayon, kumapit ka kasi paabante na at pagaan na ang lahat, okay? End of a tough cycle is approaches. The Three of Swords, clarify natin, talaga namang nakita ko rito, alam mo yung pagtapos na yung ulan, parang tapos na yung ulan, lumilinaw na ang langit in your favor at gumagaan ang pakiramdam mo. The Three of Swords being clarified by the Four of Cups. Yes, dati malungkot ka, no, kasi paulit-ulit ka nag-fail, paulit-ulit kang subok ng subok, pero ito na naman, bagsak na naman, talo na naman, lugi na naman. Pero sabi ng spirits mo, this time around, iba na ang story mo. Iba na ang story ni Leo. Because the fourth cup will come this time. Yung mga bagay na hinahangad mo, yung mga bagay na pinagdasal mo, yung mga bagay na
pinagdasal, 8, answered prayer, yung mga bagay na hinangad mo sa puso mo, darating na siya. At yun ang garantiya sa'yo na kalimutan na ang past because binibigay naman at this time yung mga hiniling mo. Ngayon, kumapit ka, be grateful sa meron ka, appreciate what you have because parating na yung isang bagay na babago sa buhay mo at kakalimot sa past. Okay? Napakaganda for you. Answered prayer, whatever you're trying to have, darating na siya, pigdasal mo, heto na yun. Congratulations para sa'yo, Leo. Magiging stable na ang lahat here forward. Okay? So that is your August 11 to 17. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Leo, concentrate on this one question. Close your eyes. Concentrate on your question. Think of that question and nothing else. So Spirit Guide, Holy Spirit, bigyan kay Leo ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Leo, bigyan din kita ng angel card because your angel guide na sa tabi mo ngayon clarifying this question. Okay. You have 1 and you have 2. Okay, Leo, open your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is you have the 10 of wands in reversed. You have the 4 of wands in reversed. You have not the right time and you have a year from now. Okay, maliwanag sabi ng angel mo, hindi pa daw ngayon, not the right time. Huwag mo daw muna i-pursue yan, huwag mo muna i-push, huwag mo muna pilitin, hindi pa ito ang tamang panahon. A year from now pa daw. Ngayon, August 2026. A year from now, kakaroon niya ng right timing for you. No? Huwag mo daw pilitin isang bagay, lalo na kung alam mong hindi pa para sa'yo. Let that go. Don't push it. Bitawan mo. Now is not the right time. A year from now pa. Sabi ng spirit guides mo kasi, meron ka pang 10 of wands here in reversed. Ibig sabihin, meron ka pa daw mga dala-dala na hindi mo pa binibitawan. Okay? Marami ka pang mga bitbitin o marami ka pang responsibility na nakaharang para yakapin pa yung question mo. Baka masyado ka lang mabigatan dyan. Baka hindi mo pa mapanghawakan. Baka hindi mo siya maayos o ma-prioritize kasi marami ka pang inaasikaso eh. Medyo busy ka pa. So ngayon, asikasuhin mo muna yung mga busy ka, tapusin mo muna yon, balot mo muna in a ribbon, no? Pagtapos na yon, saka mo harapin yung question mo. Kasi baka hindi mo panghawakan, sayang lang. So ngayon, harapin mo muna yung mga bagay na dapat harapin, saka na yan. Sa'yo pa ng spirit guides mo with the 4 of wands in reversed, parang hindi ka magiging masaya dyan eh. Parang hindi pa stable yung ginagalawan mo dyan. Marami ka pa kasing dapat na finish line na matapos, no? Marami ka pang duties na dapat unahin bago yan. So ngayon, prioritize. Your question, hindi pa yan for you this time, no? Marami ka pang dapat plansyahin. Not for you this time. A year from now, balik ka. Tingnan natin kung yan na talaga ang right moment for you. Sa ngayon, bitawan, don't force it, let go, and hayaan mo munang gumalaw ang tadhana for you. Kung ano yung mga bagay na dapat mong asikasuhin, yun na munang unahin mo. Okay, Leo? That is the answer to your question. Hopefully, may nakaresonate ka. This is also your August 11 to 17. Sa po kayo nakaresonate, sa po nakarelate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James for James Arrow PH. God bless everybody.